Akala nila yung alam nila may Diyos, nariyan lang ang Diyos. Ang Diyos ay maawain, pag-ibig, mapagmahal, katulad ng naririnig natin sa pangangaral. At even dito sa church na to, mga kapatid, ay pinangangaral natin, may sinasabi sa atin, God is love. And He loves us so much. He loves you as much as He hates sin. Amen? He loves you as much as He hates sin. He hates sin because He loves you. Yun ang point, no? He hates sin because He loves you. But sin is in the person. So He loves the person, but He hates sin in the person. Just like the cancer. Ang cancer, mga kapatid, ay pumapatay po yan sa katawan ng tao. At kapag ang isang tao ay may sakit na cancer, hindi natutuwa yung nagmamahal sa kanya. Mahal niya yung tao, pero hindi siya natutuwa doon sa cancer na nandun sa tao, na pumapatay doon sa kanyang katawan. So, the great, yung nararamdaman niya kung gaano siya galit doon sa sakit ng cancer na pumapatay sa katawan ng tao, ganon din niya kamahal yung taong may sakit na cancer. So, ganun po yung kasalanan. God loves man, but He hates sin. So, nakakuha ang Diyos ng remedyo, ng paraan, para yung sakit ay matanggal sa tao at yung taong may sakit ay mailigtas. When He sent His Son to die for our sins. Hindi po? So, kaya alam natin na ang kasalanan ay talagang pumapatay. Pumapatay. At kaya ko sinasabi yan, mga kapatid, kasi yung sabi ko nga, hindi alam ng tao paano lumapit sa Diyos. Ang alam nila, magdasal lang ng ganito, tumawag sa Diyos, malapit na. Nakalimutan nila, mga kapatid, na mayroon pong salita ng Diyos. Amen? May salita ng Diyos, may Bible. So, at may ginagamit ang Diyos ng mga nangangaral. Ang sabi nga ng Panginoon, faith comes by hearing and hearing God's Word. Ang kailangan ng tao para mapalapit sa Diyos, isa lang, mga kapatid, pananampalataya. Without faith, you cannot please God. So, everything works by faith. Lahat ng bagay natutupad, nangyayari yan, it is by faith. And you cannot please God without faith. And faith comes by hearing and hearing the Word of God. Kaya kung ang tao gusto mong mapalapit sa Diyos, unang step para mapalapit ka sa Diyos is to have faith. That's the first step. If you don't have faith, you cannot please God. Because faith comes by hearing and hearing God's Word. And that is, maliwanag po yan sa Bible, chapter 10, verse 17 ng aklat po ng Roma. At the same chapter, in line din po dyan sa pagbinasa niyo yung, that is verse 17. So sa verse 14, ang paglapit sa Panginoon, hindi rin naman yung dadalhin ka sa chapel, dadalhin ka sa simbahan, hindi, mga kapatid. Una sa lahat yan, mga kapatid, pananampalataya muna. Sometimes ang tao nadadala mo sa simbahan pero wala namang pananampalataya. Tama mo ba? Useless. May simbahan ka, may pastor ka, may nangangaral, pero wala ka namang pananampalataya. So, paano ka makakalapit sa Diyos? You cannot please God without faith. Everything works by faith. Even God, mga kapatid, God is faithful. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So saan nagsimula ang Diyos? Sabi niya, in the beginning. Paano malalaman may Diyos? In the beginning was the Word. Salita. At ang salita ay naitala. Naisulat. Kaya may Bible. Kung walang Bible, paano natin mababasa yung salita? Salita ng tao yan. Tama po ba, mga kapatid?
salita lang ng tao maririnig natin. Pero may salita ang Diyos. Nandun po yung banal na kasulatan. Kaya importante yung Bible. Importante yung may aklat po tayo. Importante yung nagbabasa po tayo, nakikinig po tayo. Alam niyo, kung pipili lang tayo ng magandang simbahan, ang dami magandang simbahan, mga kapatid. Pero lahat ba yan nagtuturo ng tama? Importante, ang first step mo, kung gusto mong mapalapit sa Diyos, magkaroon ka ng pananampalataya. Paano tayo magkakaroon ng pananampalataya? Faith comes by hearing and hearing God's Word. At the same thing, the same chapter dyan, mga kapatid, hindi sa talata na yan, binanggit yung context po nung pakikinig ng salita ng Diyos, ang context dyan, paano ka makakapakinig kung wala namang nangangaral. Nakikinig ka nga sa verse 14, how then shall they call on Him in whom they have not believed? Paano nila tatawagan ng Diyos kung hindi naman sila naniniwala? Paano sila tatawag sa Lord, Lord, Lord? Hindi ka naman naniniwala. And how shall they believe in Him and in whom they have not heard? Paano nila paniniwalaan yung hindi naman nila napakinggan? So, malalaman nyo, ang pananampalataya, hindi yan nagsisimula sa binana. Binana ko sa nanay ko, ito ang pananampalataya namin. Hindi nakukuha yan dyan, mga kapatid. Ang pananampalataya, nagsisimula sa pakikinig. Una, matutunan mo munang makinig. Kaya tayo may tenga. Matutunan mo makinig ka. Kaya maraming tao hindi nakikinig, mga kapatid. Hindi nakikinig sa magulang. Hindi nakikinig sa batas. Di ba? Hindi nakikinig sa mga tuntunin. Rules, regulation, policy, hindi nakikinig. Sa mga pangarap, hindi nakikinig. Walang pinakikinggan. Sino pinakikinggan? Sarili lang. So may problema ang tao sa pakikinig. Kaya pag pinangaral sa salita ng Diyos, hirap din silang makinig. So number one, ang tao matutong makinig. Kahit hindi mo pa mahal ang Diyos, pero marunong kang makinig, matututo kang magmahal. Kasi ang pananampalataya ay nasisimula sa pakikinig. Natututo ang tao sa pakikinig. Papasok ka sa eskwelahan, anong kailangan mo doon? Tenga, makinig ka sa teacher mo. Paano ka matututo kung hindi ka marunong makinig? Pakikinig ng salita ng Diyos. Kahit ang estudyante, mga kapatid, bata, minsan hindi pa niya inisip kung anong pangarap niya sa buhay. Paano siya nagkakaroon ng pangarap? Kapag siya ay nakikinig. Naalala ko, mga kapatid, minsan inisip ko sa sarili ko, gusto ko ba talaga maging engineer? Sabi ko, may talento ba ako? Ano ba talento ko? Wala naman akong talento eh. Simula pagkabata, wala akong talento. Yung talento, singing, dancing, talent, ganun. Skills, wala ako eh. Anong kaya naging gusto ko? Bakit ako kumuha ng course na engineering? Gusto ko ba yun? Naisip ko, mga kapatid, dahil ang tatay ko mekaniko, nakita ko yung trabaho niya, ganun. Mekaniko, foreman, nag-uutos, sabi ko, siguro doon na lang ako sa supervisor nila. Gusto ko maging supervisor. Parang ganun. So, lumalaki ako, mga kapatid, para maging supervisor pala ng mekaniko, maging engineer ka. Diba? So, kumuha ko ng engineering, hindi naman yun. Ibig sabihin, nung ako pala kumuha ng engineering, hindi na naman talaga yun hilig. Kasi wala nga akong talent eh. Hindi ako marunong mag-drive. Hindi ako marunong magputingting ng makina. Hindi ako naturuan dyan, mga kapatid, na magputingting ng kuryente. Hindi, wala akong alam dyan. Kasi ako puro aral. Kaya nung ako natigil sa pag-aaral, mga kapatid, ay wala ko talaga akong alam. Wala akong alam ng trabaho. Yun, sa bahay. Maghugas, magwalis. Yun lang alam ko. Yun, marunong din naman ako magdasal. Pero yung talent, mga kapatid, sabihin mo, mag-a-apply ako ng trabaho para meron akong alam. Wala akong alam. So, kumuha ako ng engineering.
Dahil yun sa, eto gusto ko eh. Eh gusto ko ba yun? Hindi ko gusto. Until such time na nagsisikap akong mag-aral, naging sikap akong mag-aral, mga kapatid, matapos ko yung 5 taon na yun, mga kapatid, na kasagsaga na yun, engineering, napamahal na ako. Sabi ko, ito na ako. Talagang engineering ako. Pagkatapos ko dito, eto ako. So, ang point ko, hindi ako ang point ko dito, mga kapatid, yung natapos ko ang point ko po dito, yung na-build up ako, yung pag-ibig ko, yung pagmamahal ko, doon sa ginagawa ko. Na ikagaganda ng future ko. Bakit ba tayo lahat nag-aaral sa eskwelahan? Bakit gusto lahat natin makatapos? Bakit? We need good future in our life. Amen? But those future, itong mga future na ito, yung mga physical future to. In this world only, yung buhay natin ngayon. Pero yung buhay natin after this, sa kabilang buhay, wala tayong alam doon. Ang Diyos ang nakakaalam sa atin. Kaya nga, alam niyo maraming taong namamatay ngayon. Amen? Lahat ng tao namamatay. Lahat ng tao may kamatayan. Kaya nag-a-attend ka, kaya hindi. Kaya may pananampalatay, kaya wala. Namamatay ang lahat ng tao. Why? Ang tao kailangan mamatay because, napag-aral natin nakaraan, mga kapatid, death is the vindication of God's truth. Vindication of God's truth. Doon mo lang mapapatunayan na ang lahat pala ng pinakikinggan mo about sa Diyos, about sa spiritual na bagay, doon mo lang malalaman na totoo pala. Kung sa ngayon, tingin mo, ang Diyos, ganyan-ganyan lang, mga kapatid, hindi natin nakikita. Pero isang araw, pag namatay ka, sabi ng Panginoon, haharap ka, sabi dito sa Bible, haharap ka ng harapan sa Diyos. Yung hindi mo nakikita, makikita mo siya ng harapan. Saan mo narinig yun? Sa salita ng Diyos. Bakit ang tao namamatay? Kung sino-sino tinuturo natin, sino-sino sinisisi natin, mga kapatid, ang tao nagkasala, si Adan, yung unang tao nagkasala, lahat ng tao nagmula sa isang tao. Walang ibang pinanggalingan ng tao kundi si Adam, hindi yung unggoy, hindi yung elepante, hindi yung giraffe, hindi yung chimpanzee, hindi, si Adam. Yan ang pinanggalingan ng tao. Nung nagkasala si Adam, mga kapatid, dito natin makikita ang pagmamahal ng Diyos. Dahil hindi niya pinalitan si Adam. Kung nilikha niya si Adam ng tao, ito ay nagkamali, nagkasala, pwede niyang maglikha uli ng another Adam. Pero hindi niya ginawa. Amen? Bakit? Gusto niyang iparamdam ang tunay na pagmamahal niya sa tao. Ito ang tunay na pagmamahal, mga kapatid. Pag-ibig ng Diyos sa tao. Ang akala ng tao, pag nagkasala ka, galit sa'yo ang Diyos, hindi na sa'yo galit ang Diyos. Mahal ka ng Diyos, galit siya doon sa kasalanan. Sapagkat ang kasalanan, parang cancer, nasa loob ng katawan ng tao, pumapatay, sumisira, bumubulok ng katawan. Kaya ang tao nabubulok mula sa alabok, bumabalik sa alabok, dahil po yun sa kasalanan. Pero ni minsan, hindi pinangarap ng Diyos na yung lilikain niya na ang tao ay magkaroon ng kamatayan. Nilikha na niya ang tao, kawangis ng Diyos, walang kamatayan. Wala. Bakit pumasok yung kamatayan? Nagkasala. Ganon katindi ang kasalanan. Cancer na pumapatay. Kaya sabi ng Panginoon, pag kumain ka nito, the day you eat this fruit, you shall surely die. Ibig sabihin ng Panginoon in Hebrew, dying, you die. Ibig sabihin, you will die spiritually, number one, unang-una, spiritually die, dead. Ibig sabihin, pag spiritually dead, o dead, mga kapatid, meron kang buhay, malakas ka, alam mo may Diyos, pero yung mga
yung hindi ito nag-ooperate in full operation. Hindi na. Kumbaga sa non-functional na yung spiritual na buhay mo. Kaya ikaw, dadala ka, a-attend ka sa simbahan, hindi ikaw functional na ibig sabihin, nandyan ka, makikinig ka, matamlay ka, pero pumapasok sa iyo ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay para yung tanim, para yung binhi, para yung seed, buto, na pag itinanim yan, may buhay po yan. Tumutubo po yan kapag tinanggap natin sa puso natin, ang salita ng Diyos, nagkakaroon po yan ng buhay. Lahat ng patay dyan, yung mga dead dyan, mahina loob mo, mahina ang isip mo, mahina ang diskarte mo, nagkakaroon ka ng buhay. Mahina ang kalusugan mo, nagkakaroon ka ng kalakasan. Yan ang salita ng Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh, dwelt among us, and we have seen His glory, the glory of the begotten of the Father, full of grace and truth. Ang nawala sa tao, hindi lang yung grace, pati yung katotohanan. Kaya sabi ng Panginoon, you will know the truth. Pagdating ng Panginoon sa Kristo, you will know the truth, and the truth will set you free. Kaya ang tao ngayon, alipin pa rin. Ang daming mga alipin sa tao. Alipin ng gobyerno, alipin ng kasamaan, alipin ng sarili, ng luho, yung bisyo. So tingin mo, di ka naninigarilyo, tamad ka naman, wala kang bisyo. Bisyo mo matulog, bisyo mo mahiga. Bisyo yun. Yung salita ng Diyos. Kaya, ano sabi dito? Pag tinuloy natin yung basa dito, sabi dito mga kapatid. Paano mo tatawagin siya, yung Diyos, na hindi mo naman siya pinaniniwalaan? Kaya tumatawag sa Diyos yung naniniwala. Yung naniniwala. And how shall they believe in Him in whom they have not heard? Paano ka maniniwala? Paano mo paniniwalaan? Hindi mo naman pinakinggan. Narinig mo lang eh. At ano po sabi dito mga kapatid? And how shall they hear without a preacher? Doon pumapasok po yung preacher. So God ordained preacher for the believers. Para sa pananampalataya, inordain ng Panginoon ang mga preacher. Walang tao tinutukoy. Pero yung preacher, yun yung nagsimula sa pakikinig. Natuto siya at sinugo siya. Kaya mga nangangaral, pakinggan natin sila. Madali naman natin malalaman kung ang mga nangangaral ay totoo at hindi. Malaya tayo doon. Hindi po sa pagalingan yan, mga kapatid. Meron po tayong Bible, meron po tayong salita ng Diyos. Kaya nga tinuturo kung ano ang tama. At hindi po ito sa tao, sa Diyos po ito. Amen? So, maliwanag, pag tinuloy natin yung basa dyan, the same context po yan, mga kapatid. And how shall they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful is the feet of those who preach the gospel of peace, who brings glad tidings of good things. But they have not obeyed the gospel. For Isaiah says, Lord, who has believed our report? Verse 17. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Pakikinig po ng salita ng Diyos. Kaya ako sinasabi po dito sa atin, mga kapatid. Kung sino tumayo dito, pakinggan natin. Hindi sa kung sino siya, si pastor ganyan, si pastor ganito, hindi. Pakinggan mo, sapagkat siya ay inilagay ng Diyos. Diyan. Nire-respeto mo yung Diyos. Hindi ka umaasa sa tao. Alam niyo mga kapatid, kahit ngayon maraming minsan may nauwi na sa yung kung sino yung magaling, doon sila eh. Nagiging idol. Diba? Idol na nila yung idol na nila yung preacher. Minsan nga may
Sa amin, dati noon, sabi niya, "Ikaw, punta ka doon sa pastor namin." Bakit? Para patungan ka ng kamay kasi lahat ng pinapatungan nun gumagaling. Ano sabi dito sa Bible, mga kapatid? Ito ang unang tanda na matatanggap nyo ng sino mong sumampalataya. You will cast out demons. Tama mo ba? Kung ikaw mananampalataya ka, mga kapatid, di mo kailangan yung kung sino. Ikaw mismo gagamitin ka ng Panginoon. Kaya lahat po tayo dito gagamitin ng Panginoon, mga kapatid. Alam nyo, walang mataas sa atin. Lahat tayo, iisa ang kaligtasan natin. Anong kaligtasan natin, mga kapatid? Lahat tayo ay pinatawad ng Diyos. Lahat tayo, we are all new creation. When you believe in the Lord Jesus Christ, you made Him your Lord and Savior, and you believe that God raised Him from the dead, you are saved, you are righteous, you are saved. The same level lang po tayo. Pero may ginagamit po ang Panginoon. Merong nagpapagamit. Isa lang po yung kaligtasan natin. Walang magaling dito. Kaya siya save kasi mas mabuti siya kaysa sa akin. Hindi. Tayo po ay naligtas hindi dahil sa kabutihan natin. Tayo po ay niligtas ng Diyos dahil sa kabutihan niya. Dahil sa kamatayan niya. Dahil sa ginawa niyang kabutihan. Ano yung kabutihan ginawa niya? Tinubos niya tayo, inialay niya yung kanyang buhay doon sa krus. Hindi dahil sa atin. Ang Diyos nakatingin kay Kristo na laging kasama po tayo. Hindi niya tinitingnan si Jesus Christ, yung kanyang anak, na hindi tayo kasama. Always, He always see Christ with us. Kaya you are in Christ. Kaya tayo ay tumanggap ng righteousness, that is the righteousness of God in Christ. Hindi natin ito righteousness, it is God's righteousness na tinanggap natin. It's a gift. Once you believe, you are declared righteous. You are not just forgiven, you are declared righteous in Christ Jesus. You are not righteous in your own. You are righteous in Christ. Kaya walang pwedeng magmalaki sa atin. Mabuti ako, mabait ako, hindi. Alam nyo, pag tayo nagbasa ng Bible, marami tayong madaling mag-share, madaling magsalita, mga kapatid, madaling magsalita. Pero, kapag yung sinasabi mo ay dadalhin mo na dito sa salita ng Diyos, doon mo na malalaman na nasaan ka na. Kasi, ito yung mag-a-align. Kaya nga ito yung revelation yung anointing hinihingi natin sa Panginoon. Kasi hindi mo ito masasabi kung wala sa iyo ang gabay o assistance o yung anointing ng Panginoon. Unless you meditate, unless you submit yourself to God, mga kapatid, yung sinasabi dyan ay i-express sa'yo. At ito ay pinapanalangin. Meditation. Hindi lang isang meditation. Araw-araw meditation. You are feeding on God's Word. Kaya ako sinasabi sa atin, mga kapatid, na tayo, ang buhay natin, lumalago po tayo. Kung tayo araw-araw tumatanda, sabi sa physical, araw-araw tumatanda, pero spiritual, mga kapatid, araw-araw po tayong bumubuti. Araw-araw gumaganda, araw-araw nadadagdagan ang buhay natin, araw-araw nadadagdagan ang kalakasan natin, araw-araw tumitibay ang ating pananampalataya, araw-araw nadadagdagan tayo ng karunungan ng Diyos. Hindi man yan bigla ang ibigay sa iyo, mga kapatid, pero unti-unti habang ikaw ay nagpapatuloy sa Panginoon, dumadagdag, bumubuti, gumaganda. Umaayos ang lakad mo. Yung napilay ngayon, mga kapatid, yung pilay ngayon at gusto niyang lumakad ng tuwid, mga kapatid, patatayuin mo yan, palalakarin mo yan araw-araw. Hindi yan uupo lang, mga kapatid, na pilay ako, dadating ang araw, makakalakad ka rin, o nakaupo ka lang, mga kapatid, hindi, tatayo yan, lakad yan, kahit ganyan-ganyan yan. Okay po, hanggang mamaya, tumutuwid na yan. Tumutuwid na. Lakad lang, tuloy-tuloy lang. Hanggang mamaya, diretsyon yan. Namamaya, diretsyon, bilis na lakad. Hindi mo ba tayo, mga kapatid? Nakita ko yan, ginawa ng Panginoon. Ang tatay ko ay bedridden siya, di ba? Gising ko, nagpe-pray ako sa Panginoon, Lord. Ikaw kumilos. Tapos, doktor, lapit dito, lapit doon.
kausap dito, kausap doon sa mga doktor, sa mga espesyalista o mga professional, mga kapatid. Hindi ko, Lord, gusto kong makakita ng yun, pag-asa, hope, Lord, hope. I need hope, Lord. Alam niyo mga kapatid, yung sa amin na binubuhat, yung tatay ng doktor, laging binubuhat yun mga kapatid. Pag papasok doon sa tindahan, binubuhat, gumagano'n pa ako. Tapos, lalakad yun. Kailangan umalis ka dyan kasi lalakad siya. May mga alalay pa. So mamaya, minsan nakaupo lang siya sa tindahan, nakaganon. Nagulat ako mga kapatid, biglang nakita ko, naglalakad na. Alam niyo, taon na po yun. Sabi ko, asa pala. Ito sabihin mo na stroke, babaon, tatayo, makakalakad. Hanggang ngayon, buhay pa rin. Sabi ko, yun yung binigay sa akin ng pag-asa. Meron pala. Yung akala mo, ay wala, hindi na magtatagal to. Ano to eh, pipirma na lang ano dito, isang anay na lang, bagsak na to. Yun parang gano'n, pinabayaan ng sarili mga kapatid. Yung pag-asa pa po yung gano'n. Kung ikaw ay magtutuloy-tuloy ka lang, magiging consistent ka lang sa Panginoon. Alam ko, hindi ko alam kung nagtawag siya sa Panginoon, may, siya, siyempre, pinag-pray siya ng kamag-anak niya, ng mga nanay niya, kasi anak niya, doktor eh. Kaya, nasabi ko nga kay Mrs. Ano to? Mulat ako, nakakalakad. Lakad na. Ngayon, alam niyo, ngayon, punta niyo sa bara, nagbabantay na ng tindahan. Purihin ang Diyos. Amen. Palapalan mo ng Panginoon. Ito sa nagbibigay ng buhay sa lahat ang sabi ng Panginoon. Pinasisikat ng Diyos ang araw, hindi lang sa mabuti at masama. Pag umulan, hindi lang para sa masama, pati sa mabuti yan. Amen? Pero makinig tayo. Ang kakaiba naman dyan, mga kapatid, umulan nga sa lahat mabuti at masama, pero iniingatan ng Diyos yung mabuti. Yung anak ng Diyos, iniingatan niya yun. At tulad ng pandemic. Amen? Bago ang pandemic, inihanda tayo ng Panginoon eh. Hindi ko akalain yun. Hindi lang pandemic, yung pumutok yung bagyo. May bagyo pala no, isang bagyo din. Alam nyo, hindi naman kailangan puro milagro ang banggitin natin para lang ang tao magbago o lumapit sa Panginoon. Hindi, salita ng Diyos ang kailangan. Yung mataniman ka ng salita ng Diyos. Itanim sa'yo yan. Kaya sabi ng Panginoon, kung ikaw ay may gasing liit ng butil ng mustasa na pananampalataya, butil ng mustasa lang mga kapatid, pag yan itinanim mo sa lupa, naitanim mo, tutubo yan. At yan ay magiging malago kaysa puno. Ganon ang maliit na pananampalataya. Hindi mo kailangan ng malaki. Yung maliit na yan, mga kapatid, yung makarinig ka ng salita ng Diyos, isang salita ng Diyos, sabi niya sa Panginoon, ito ay sa Diyos to. Yun lang pakinggan mo, mga kapatid, at nagtutuloy-tuloy ka na doon, mga kapatid. Lalago ka. Amen. Palalaguin ka niyan. Ito ang mystery ng Panginoon. Kaya nga mystery, the mystery of Christ. Kaya merong preacher, kaya merong nangangaral. Sila yung ginagamit ng Diyos, sila yung dinadaluyan. Hindi po ako yung talagang, hindi akin yung salita, galing sa Panginoon. Naihayag. Kahit sa atin, mga kapatid, kapag tayo nagbabasa, kaya pinakikinggan natin sa tayo para tayo matuto lahat. At tayo magbasa at mayroon pang ibibigay ang Diyos sa atin. Kaya nagagamit po tayo. Kanina mga kapatid, narinig ko ang sabi ng aral dito, nung dumating ang kautusan, imbis na masunod yung kautusan, ay lalong ang tao nagkasala. Tama?
Tama, mali. Lalo dumami ang nagkasala. Half truth, half false. Tama po ba? Amen. Kasi bago pa dumating ang kautusan, dati nang madami ang kasalanan. Tama ba? Makasalanan na ang tao nang ibigay ang kautusan. Nandiyan po ba tayo? Makasalanan na po. Hindi binigay ang kautusan, tapos nilikha ang tao, mas matanda sa'yo ang kautusan, kalilikha ko lang sa'yo, eto na ang kautusan, sundin mo to. Hindi eh. Nilikha mo na ang tao, walang kasalanan, hanggang sa ang tao ay nadaya. Nung nadaya ang tao, mga kapatid, nagkasala na po siya. Ang tao hindi na mapigil, nagkasala ang tao, hindi na mapigil, mga kapatid, hanggang ginunaw ng Diyos sa unang pagkakataon ang mundo noong panahon ni Noah. Pero ang tao hindi pa rin. Natira lang si Noah, di ba? Yung 8 miyembro ng pamilya. Pamilya lang. Noong panahon ni Noah. Kaya, nagunaw ang mundo, unang pagkakataon. After 2,000 years, mga kapatid, nagunaw mula kay Adam hanggang kay Noah, 2,000 years, nagunaw ang mundo. Sino walang natira? Pamilya ang niligtas ng Diyos. Pero nakita ng Diyos, mga kapatid, ang tao, hindi pa rin bumuti. Nandun pa rin, nahati pa rin, may nadaya pa rin, marami pa rin ang gumagawa ng kasalanan. Tama? Ayun, doon, sa pagdami na yung mga kapatid, dumating na ang tao, ang Diyos, tinawag po si Abraham. Si Abraham ang ama ng pananampalataya. Nung tawagin siya ng Diyos, yun, doon nag-umpisa ang pananampalataya. At doon, mga kapatid, wala pa rin ang kautusan. Tumakbo ang panahon, to cut it short, alam niyo na po yun, mga kapatid, hanggang dumating si Moses. Doon ibinigay ang kautusan. Ngayon, paano natin sasabihin? Na nung ibinigay ang kautusan, lalo nagkasala ang tao. Dahil na makasalanan ang tao. Amen? Ang sabihin natin, mga kapatid, nung dumating ang kautusan, nakilala ng tao ang kasalanan. Kung wala ang kautusan, hindi mo alam kung ano ang kasalanan. Tuloy-tuloy ka lang. Pero nung malaman mo ang kautusan, ito pala ang kasalanan, nalaman mo, isa ka doon sa may kasalanan. Isa ka rin. Kaya malalaman mo, mga kapatid, na dahil sa kasalanan na ito, dahil sa sinabi ng kautusan, mga kapatid, the law demands righteousness to bankrupt man. Bankrupt ang tao. Wala siyang magawang mabuti sa Diyos. Sa umpisa pa lang, si Adam matuwid, nagkasala. Nung magkasala ang tao, lahat na ng tao nagkasala. Ginunaw na ng Diyos sa unang pagkakataon ng tao. And then, patuloy pa rin ang pagkakasala ng tao. After 2,000 years, ipinadala ng Panginoon ang ating Panginoon Kristo. Tama po? Another 2,000 years. Kaya sabi nila, every 2,000 years may nangyayari. Nung ginunaw, yung another 2,000 years, hindi gunaw ang ginawa ng Panginoon. Pagliligtas. The first coming of our Lord Jesus Christ. And now, mga kapatid, another 2,000 years ang lumipas. Simula nung ipako si Kristo sa krus. 2,000 years. Y2K. Bagsak lahat ng computer. Pero, bakit hindi pa dumarating ang Panginoon? Ano sabi ng Panginoon? Hindi siya nakakalimot. Hindi siya nagpapabaya sa kanyang mga pangako. Ang nais ng Panginoon, maligtas lahat ng tao. This is your last test. Kaya ang focus natin ngayon is yung pagbabalik ng Panginoon sa Kristo. Bakit? Yung kasalanan, tinapos na 2,000 years ago sa kamatayan ni Kristo. Hindi yan tinapos sa katawan mo kasi kung ang kasalanan mo tinapos sa katawan mo, patay ka ngayon. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Walang tao hindi nagkakasala. Araw-araw ang tao nagkakasala. Kaya nga tayo iniligtas. Kaya nga tayo tinubos. Kasi sabi niya, reckon yourself to be dead to sin. Yun ang hindi naintindihan ng tao, yung reckon. Pag sinabi reckon, calculate, compute, estimate. Yung reckon kasi mga is a word of accounting word. An exact word. Hindi yan yung
Sige, palagay natin, meron, hindi. Pag sinabi siya, ito ang halaga ng pera mo, ito ang halaga niyan. Accurate po yan. Reckon. Accounting word. Dead to sin. Nung nakaraan, tinuro sa atin, saan namatay si Kristo? Paano namatay si Kristo, di ba? Tinuro sa atin. Saan siya namatay? Sa kapangyarihan ba ng kasalanan? Sa impluensya ba ng kasalanan? Hindi. Hindi siya namatay sa impluensya. Kasi hindi siya pwedeng impluensyahan ng kasalanan sapagkat walang bahid ng kasalanan sa ating Panginoong Kristo. Hindi siya pwedeng impluensyahan. Kaya hindi siya namatay sa impluensya. Namatay siya saan? Sa imputation, sa guilt and condemnation and the penalty of sin. Doon siya namatay. Yung imputation. Pag sinabing imputation, yung kasalanan ng ibang tao, sa'yo ibinigay. Transfer sa'yo. Doon namatay ang ating Panginoon Kristo. Hindi siya pwedeng mamatay dahil siya ay malinis. Pero siya ay namatay sa krus. Bakit? Sapagkat una, inalay niya ang kanyang sarili. Pero ang hinahatulan ay makasalanan. Hindi naman siya makasalanan. Tama po ba mga kapatid? Paano mo hatulan hindi nakasalan? God, nagkasala. God will not be righteous to judge, to punish, who is not sinful, who has no sin. So si Jesus Christ, nung ipinako sa krus, yung imputation na sinasabi, yung kasalanan ng tao sa Kanya ibinigay, sa Kanya inilagay. Kinuha niya lahat ng kasalanan ng tao at ibinuhos yun sa lahat sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, He bore all our sins in His own body. Kaya sa krus, mga kapatid, trinato ng Ama yung kanyang anak na makasalanan. Trinato siya with condemnation, with the penalty and judgment. The divine right of God, ibinuhos sa kanya doon sa kanyang buktong na anak. Why? Because He was judged, not because He committed sin, but because He took all your sin and my sin in His own body. Amen. That's how He died. Kaya tayo ngayon, mga kapatid, sabi natin, wala naman akong makasalanan ako, wala naman akong matuwid. Same token, kung si Kristo namatay, wala naman sa krus, wala naman siyang ginawang kasalanan, pero tinanggap niya yung ating mga kasalanan. Tama po ba? Upang lahat ng hatol, ng judgment, penalty, ay sa Kanya ibigay. Nang sa ganon, tayo naman mga kapatid, wala tayong ginawang matuwid, walang katwiran sa atin, mga kapatid. Pero tinanggap natin yung katwiran ng Diyos sa atin. Wala tayong ginawang matuwid, pero tinanggap natin yung katwiran. Nandiyan po ba tayo? Gift. The righteousness, the gift of righteousness, tinanggap natin ng libre. Kaya lahat ng blessing para sa isang righteous ay nasa atin na. Sa iyo nang binigay. Nagkapalitan. Larawan po yun ng lumang tipan na ang tao, dahil sa kasalanan, pumupunta doon sa high priest, sa tabernacle, naghahandog ng hayop na papatayin para sa kasalanan. Tama po ba mga kapatid? Ang nagkasala ang tao. Nagdadala siya ng lamb, ng bull, kung anong hayop yan na iniutos ng kautusan, dadalhin mo yan doon without spot, without blemish. Bakit? Bakit kailangan without spot? But pwedeng hayop na lang, without blemish. Sapagkat yung dinadala mong hayop doon ay inire-represent yung dadating. Ano yung dadating? Yung dadating, yung totoong handog. Nakuha niyo po, ang totoong handog walang iba, yung anak ng Diyos. Siya ay tatawaging kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng lahat ng tao. Kaya nga without spot, kasi si Jesus Christ, walang kasalanan. He is sinless. He is faultless. Wala kang makikitang anumang bahid ng pagkakasala sa Kanya. He is a perfect sacrifice for our sins. Tayo gumagawa ng mabuti pero masama ang loob.
Tayo gumagawa ng mabuti pero napipilitan lang. Amen po ba mga kapatid? Tayo gumagawa minsan ng mabuti pero naghahanap ng kapalit. It's not a perfect sacrifice. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na yung ginawa mong mabuti, kabayaran yun sa kasalanan mo. Hindi pwede. May bahid. Ang ating Panginoon sa Kristo, malinis, perfect sacrifice, perfect offering. Amen. Doon sa Old Testament, yung hayop na yun, kaya pinapatong yung kamay. Pansinin nyo, yung priest doon, mga kapatid, ang focus niya, hindi sa offerer. Ang focus ng priest ay doon sa offering. Doon sa hinandog niya, yung hayop. Nakuha niyo po? Kasi, bakit niya uuriin yung tao? Makasalanan ka ba? Kaya ka ba nandito dahil sa kasalanan mo? Obviously. Tama? Kaya yung priest, hindi nakatutok sa, ito yung makasalanan. Hindi siya nakatutok. Ikaw makasalanan ka, ano ang dala mo? Perfect ba yan? Without spot ba yan? Without blemish ba yan? Nakuha niyo po? Kaya doon ang ini-inspect ng priest, yung hayop. Yung lamb. Kasama yung makasalanan. Yun ang tinitest niya. Sini-inspect niya, walang sugat, walang sakit, malusog, masigla, malinis, mabango. And then pag sinabi ng priest, okay, go. Papatayin na ngayon yun ng handog. Naghandog. Tama? Ano? Papatong na yung kamay. Ibig sabihin, bakit pinapatong ang kamay? That is substitution. Yung kasalanan mo, siya ngayon yung mag-represent. Nakuha niyo po? Yung hayop na without spot, without blemish, yun ang mapupunta sa'yo. Ang tawag, divine substitute. Kaya pinapatong ang kamay ng makasalanan doon sa walang kasalanan. Pag malinis to, okay, approve. Siya mismo ang papatay. Hindi po ba tayo mga kapatid? At pagkatapos nun, ang priest na ang bahala, kukunin niya yung dugo, iwiwisik niya yun doon sa paligid, at yung hayop na yun, yun ang susunugin. Anong mangyayari sa hayop na yun? Magiging mabangong samyo para sa Diyos. Anong gagawin yung naghandog? Wala. Uuwi na siya. Pumasok siyang makasalanan? Tama? Nung tinanggap yung handog na namatay, lalabas siya na malinis. Pumasok siyang puro sumpa dahil nagkasala. Dahil doon sa handog na yon, tinanggap, lalabas siya. Pinagpala. Yun ang larawan natin. Kaya recon. Hindi mo kailangan pilitin yung sarili mong maniwala. Hindi mo kailangan pilitin mo yung sarili mong umintindi, mga kapatid. Makinig ka lang. Nandiyan po ba tayo? Makinig ka lang. At hilingin mo sa Lord, Lord, bigyan mo po ako ng maliwanag na isip na maintindihan ko ito. Matanggap ko to sa puso ko. Sa buhay ko. At mangyari ito, Panginoon. Kaya sabi ko sa inyo, nangyari na. Pero huwag kang umasa na sa isang sa isang attend mo, tapos na. Hindi ito one time, ang tawag yun? One time, big time, mga kapatid. Oh, big time ka na! Hindi po. Tuloy. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Hindi yung nagpa-check ka lang ng attendance. Okay, present Lord. Dadating ang araw, sabi ng Panginoon, babalik ang Panginoon sa rapture. Hindi lang sa rapture, iba-iba ng turo mga kapatid eh. Yung rapture nila, judgment na eh. Yung rapture is not judgment mga kapatid. Ang rapture is the salvation, redemption ng Panginoon, ceasing. Isi-cease ka, isi-cease out ka, mga kapatid, before the judgment. Or before the second coming. Second coming is the judgment. Not the rapture.
Kaya pagdating sa second coming, mga kapatid, kasama na yung church na ligtas. Oh. Kaya, kung tayo makakasama sa rapture, and I believe we are. Tama po ba, mga kapatid? Kasama rin tayo sa pagbabalik ng Panginoon sa second coming. Kaya makikita ng mga, ay, ba't nandiyan ka? Di ba? Hello? Ba't nandiyan ka? Amen. That's the vindication. Nalaman mo ngayon, totoo. Yung una, hindi sinasabi, hindi totoo. Kaya kahit mabuti, kailangan mamatay. Nandiyan po ba tayo? Mga kapatid, mabuti masama, mamamatay. Because death is the vindication of God's truth. Sabi, hindi ako naniniwala dyan. Pag namatay ka, later on, marirealize mo, totoo pala. And, mangyayari yung sinasabi mo na huli na ang lahat para magsisi ka. Wala na. Pero ang pagsisisi ngayon ang araw ng kaligtasan mo. Huwag mo ipagpabukas. Yung sa handog, nakita niyo mga kapatid, yung inihandog si Jesus Christ, ang handog sa kasalanan, the perfect sacrifice. Kaya ang sabi ng Panginoon, it is finished. Kung ang kasalanan ay inalis na sa atin, mga kapatid, you are cleared from all your sins. Anong katibayan natin? Na tayo ay talagang clear na, acquitted. Anong katibayan natin? Namatay, sabi niya, namatay si Kristo. Ang kamatay ni Kristo, yun ang kabayaran. Kapag nagbayad ka, dapat may resibo ka. Ang resibo ay ang kanyang muling pagkabuhay. Kaya sabi dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 17, and if Christ is not risen, your faith is futile, you are still in your sins. Kung hindi nabuhay na magmuli si Kristo, walang kwenta ang inyong pananampalataya. Walang katuturan. O walang kabuluhan, walang katuturan. At kayo ay naroon pa sa inyong kasalanan. Amen po. Amen. Now, dito tayo tumingin. But the fact is, Christ has risen. God raised Jesus from the dead. So, ano yung effect nito? The opposite. Kung hindi siya nabuhay na magmuli, sabi niya, walang kabuluhan, walang katuturan ng inyong pananampalataya, at naroon ka pa sa kasalanan. You are still in your sin. Hindi ka pa napapatawad. Naroon pa sa iyo ang kasalanan na yan. But the fact is, Christ has risen. God raised Him from the dead. So, anong epekto nito mga kapatid? Sabi niya, yung futile doon, ano na magiging futile pag hindi nabuhay. Inuhay siyang muli. Your faith is what? Energized. Not futile. Energized. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? And your sin, sin is already, you are cleared from your sin. You are no longer in your sins. Wala na kayo sa inyong mga kasalanan. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? So, yun ang katibayan mo. Yun ang divine receipt natin, ang muling pagkabuhay ng Panginoong Kristo. And we celebrate that last 2 weeks ago. Not the Easter, but the Resurrection Sunday. Si Jesus Christ, nabuhay na magmuli. That is your divine receipt. The resurrection is not the payment. It's the divine receipt. And nagbibigay ng confidence, assurance sa buhay natin na tayo ay talagang malinis na sa harapan ng Diyos. The fact na Jesus Christ rose from the dead is the fact that you appeared to God righteous. Pag sinabing nabuhay na magmuli ang Panginoon Kristo, ibig sabihin, you appear to God righteous.
Hindi ka haharap sa Panginoon, makasalanan ka pa na nag-iisip ka pa, Lord, hindi po ako karapat dapat. Saan? Saan hindi ka karapat dapat? You are righteous already. Don't be hypocrite. Kasi sabi dito, pinag-aralan natin, di ba? Yung Proverbs 17, verse 15. He who justifies the wicked and he who condemns the just, both of them alike are an abomination to the Lord. He who justifies the wicked and condemns the just, both of them are alike. Pareho lang yan. Yung justify, yung wicked, gina-justify mo, that's condemnation, that's abomination. Tama? Abomination. And then, yung just, yung righteous, kinukondem mo, that's also abomination. Tayo, pwede ba natin i-justify yung sarili natin? Can we justify ourselves? Yes. We can justify. So we justify ourselves, but the people will tell you, people out there, sabi niya, hypocrite. You justify yourself. Sino ang totoong hypocrite? Tayo, why we justify? Bakit tayo na-justify? Hindi tayo na-justify sa sarili natin, but we are now justified by faith. Tama ba? Because Jesus Christ died and rose again from the dead, and when He died, He declared you righteous. When He died on the cross, the moment He died, He declares you righteous. Amen? And when He declares you righteous, God raised Jesus from the dead. Nabuhay siya magmuli to testify that all our sins have been remitted. So, are we hypocrite to justify ourselves? Ang sabi sa Bible, therefore, chapter 5, verse 1, therefore, having been justified by faith, you have peace with God. Romans chapter 5, verse 1, therefore, having been justified by faith, sino yung justified by? God wants you justified by faith. Not justified by your own doing, you become self-righteous. You have peace with God. Peace. Tama po ba mga kapatid? Kaya kung tayo, justify na tayo ng Panginoon mga kapatid, we are being justified by faith, we are now justified, we are now righteous, and you come to God mga kapatid, sabi niya, Lord, hindi po ako dapat, nagkasala po ako, you are hypocrite. Ang Diyos hindi makikinig sa iyo. Maliwanag po yan. So nakita natin yung first line, justifies the wicked. Sino ang totoong hypocrite? Yung self-righteous. Nangahawakan sa gawa. Tayo hindi tayo nanghawakan sa gawa. My righteousness is not my own righteousness. I am not my own righteousness. My righteousness is in Christ. Sabi, sinasabi sa'yo righteous ka. Sino sabi sa'yo matuwid ka? Sabi niya, I am justified by faith. Kasalanan ka nga, gumagawa ka. Sabi niya, wag ako tanungin mo. Si Kristo nasa krus. Yun ang nagbayad. Ituro mo siya kay Kristo. Ay doon yung kabayaran ng aking mga kasalanan. Kay Kristo na. I am justified by faith. It's not my own work. It's not my own good. It's the work, the finished work of Jesus Christ at the cross. And what is condemning the righteous? Now, if you are righteous and you condemn the righteous, that's abomination. Tama ba? Pag sinabing righteous ka, ibig sabihin, kung yung matwid, itinuring ng matwid ng Diyos, ikinukondem mo, that's abomination. Ang ibig sabihin, ulitin ko lang mga kapatid ha. Am I righteous? Are you righteous? Okay. So you are righteous. Why are you righteous? We are righteous by faith. Tama? So we are all righteous. Tama po ba? Now, if I am righteous, and you are righteous, if you are righteous, and I condemn you, what is that?
as abomination. Bakit? Bakit ko kinokondemn? Righteous nga siya. The same thing, yung kapwa mo, kinondemn mo na righteous na, that is abomination. Kasalanan niya. Tama po. Kung hindi naman natin kinondemn yung ating kapatid na righteous na ng Panginoon, hindi natin siya kinondemn. Pero kinokondemn naman natin ang ating sarili. Paano natin kinokondemn yung ating sarili? Sabi ng Panginoon, righteous na ako. Okay, righteous na ako. Pero Lord, may kasalanan pa po ako eh. Nagkasala po ako eh. Diba? Ano ginagawa mo sa sarili mo? Righteous ka na eh. Kinokondemn mo. That is abomination. The truth is, mga kapatid, I am not perfect in my action, but I am righteous in Christ. My action has nothing to do with my righteousness. Amen? My action has nothing to do with my righteousness. I receive my righteousness without my action. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Walang kinalaman to eh. Kung gumawa man ako ng mali, gumawa man ako ng tama, walang kinalaman sa aking righteousness. Nakuha niyo po? Sapagkat yung aking righteousness na nangyari yun dahil sa righteousness ng Diyos. His action, His work, His finished work, not my work. Na trinabaho ko ang righteousness ko. No. It's not nothing to do. It has nothing to do. So I'm not perfect in my action, but I am the righteousness of God in Christ. Now, if I condemn myself na, I'm not righteous, I'm nag-humble sa akin. That's humbleness. Ang yabang mo. Hindi, mga kapatid. Makinig tayo. Yung to declaring righteousness is the greatest humility you can do to God. Yan ang greatest humility natin. Sanay tayo ang humility natin sa Panginoon. Lord, patawarin mo po ako. Kasala ko. Ginawa mo yan bago mo tinanggap ang Panginoon. Once mo lang ginawa yan. Tama? At nung tinanggap mo ang Panginoon, you are declared righteous. Not because na nahingi ka ng tawad, not because of your doing, no? It is because it is a gift to you. So, the greatest humility is to declare that you are righteous. Because when you declare righteous, you declare yourself that you are the righteousness of God in Christ, you give glory to what Jesus has done at the cross. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, He will see the travail of His labor and He is satisfied. Makikita ng Diyos yung kanyang hirap at siya ay masasatisfied. Ano ba yung hirap niya? Diba naghirap siya sa krus? Ano yung naging hirap niya? Ano yung resulta? Travail of His labor. Sa Isaiah chapter 53 verse 11, pakibasa po. Kung iisa-isahin mo yun mga kapatid, ulitin mo yung basa, Pastor Ray. Pakiulit. Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya. Okay, wait. Sino ang tinutukoy na nakalasap ng pagdurusa? Sino nakalasap ng pagdurusa? Si Jesus Christ sa krus. Yung Isaiah chapter 53 is about the messianic prophecy. Yung daranasing hirap ng Panginoon. Sa Isaiah chapter 53, diyan lahat inilabas, sinayag, yung mararanasan ng Panginoon ng paghihirap. Kaya sinabi po diyan mga kapatid, diyan sinabi niya, He was wounded for our transgression, He was crushed for our iniquity, the chastisement for our peace fell upon Him, that by His stripes we are healed. Diyan din sa chapter niya. At yung chapter 11 niyan, yan yung tinutukoy diyan mga kapatid na pagkatapos niya na maranasan ng hirap, daranas siya ng mahabang pagdurusa, ano pa? Lalasap siya. He will see the travail of his labor and he will be satisfied. Yung makakalasap siya ng ginawa. Next, tuloy po. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Yan. Yung pag-iram niya sa krus, hindi nawalan ng kabuluhan. Bakit? We are made righteous in Christ Jesus. Because
He died on the cross. Tinanggap niya lahat ng hatol, lahat ng parusa na para sa atin. Tinanggap niya lahat ng yun. Amen? And He will see that ravine. Next. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugan ang siyang tatanggap Yan. Sino yung lingkod na sinasabi? Yung anak ng Diyos. The Messiah. Tuloy. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugan ang siyang tatanggap sa parusa ng Siya yung tumanggap ng parusa. Siya yung nasa krus. Siya yung tumanggap ng parusa at At alang-alang sa kanya, siya ay aking patatawarin. alang-alang sa kanya, sino siya'y patatawarin? Tayo po yung diba? Silay. Silay. Hindi siya pasuriya. Sige, sila. Okay, sila. Sino sila? Tayo. Dahil sa kanya, tayo. Paano mangyari sa atin yun? Kung hindi mo yun tatanggapin. Kung hindi mo yun paniniwalaan. If you have no faith, how can you please God? Without faith, you cannot please God. Faith is believing in His Word. Amen! Kaya, alam nyo, may mga tao na hanggang ngayon, hirap na hirap silang magsabi na I am the righteousness of God in Christ. You know why? Because they don't believe. They still believe that there is righteous in themselves. Meron pa rin mabuti silang ginagawa. May mabuti pa rin sa kanila. Baka niyo po, kaya hindi nila masabi. Naniniwala sila. Hindi sila naniniwala kasi sinabi sa Bible na in me, sabi niya, in the flesh dwells, in me dwells mabuti. Si Paul ang nagsabi, in me dwells mabuti. Walang mabuti dito. Makinig tayo. Nung tayo makasalanan, hindi po ba tayo? Nung tayo makasalanan pa, gumawa ka ng mabuti, hindi ka na ba makasalanan? Makasalanan ka pa rin. Ngayon, tayo na ngayon ay matwid. Nakagawa ka ng mali. Hindi ka na ba matwid? Hindi mababago. Nung makasalanan pa tayo, kahit anong gawin mong buti, makasalanan ka. Naman nyo? Naisip na ba yun nung kayo makasalanan pa? Na, kaya nga tayo, kahit anong gawin natin mabuti, laging lapit kay Lord, patawad. Bakit? Ilang beses ka ba patatawa? Pinatawad ka na eh. Nung nagkakasala pa tayo, dahil hindi nga natin alam eh. Kasi, pag ang isang tao makasalanan, kahit anong gawin mabuti, gumagawa ka na lang mabuti, hindi mababago, hindi mapapalitan kung ano ka sa harapan ng Diyos. Makasalanan ka, anak ka ni Adan. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Amen. Pero nung ikaw ay itinuwid na ng Panginoon, naging matuwid ka na dahil sa pagtanggap mo kay Kristo bilang Panginoon mo tagapagligtas, kapag nagkamali ka o may nagawa kang pagkakamali, hindi rin mababago yung pagiging matuwid mo. That's final. Hindi ka na anak ni Adan. Anak ka na ni Kristo. Anak ka na ng Diyos. Sapagkat nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Amen. Hallelujah! Alam niyo, dito yung mensahe, pero ayan. Siya sabi natin, binuhay na muli si Kristo. Alam niyo po ba mga kapatid, paano binuhay ng Diyos si Kristo? God raised Jesus from the dead. And when He raised Jesus from the dead, in God's eyes, you are in Him. Tama? We were crucified with Christ. We are crucified with Christ. And when God raised Jesus from the dead, you are raised together with Him. Right on. Ito ang dapat ay pangaral. At ito po, last verse. Ano na tayo mga kapatid? Last 12 na. Ano sabi ng Panginoon? Ano mang nilinis ko, huwag niyong ituring. So, ano nalalabag ng tao mga kapatid? Nilinis na tayo. Kung hindi mo hinahatulan ng katabi mo, hinahatulan mo yung sarili mo. That's abomination. Ano mang nilinis ng Diyos, huwag ituring na mali.
ituloy mo silang malinis. Hindi ba tayo mga kapatid? So, lahat ng ito, bagay na ito na isinasabi sa atin ng Panginoon, mga kapatid, lahat ng ito, kung hindi natin ito naintindihan ngayon, mga kapatid, makinig tayo mabuti. Kung kayo nahihirapan, huwag yung pilitin. Baka hindi nyo talaga kakayanin, mga kapatid. Huwag yung exert ng effort ng kaya hindi. Alam nyo, gagawin nyo lang. Tuloy ka na. Biglang gagaan niya. Maintindihan. Ito pala yung sinasabi. Makakuha ko na. Pag hindi natin alam, hindi natin naintindihan, wala tayong ibang gagawin. Huwag mag-murmur, huwag mag-question, magtiwala tayo. Amen? God wants you established in righteousness. Being established in righteousness affects all areas in your life. Lahat yan may kinalaman. Kinukover po yan ng righteousness ng Panginoon. Kaya alam nyo, sabi ng Panginoon, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Akala nyo ba dahil sa righteousness na to, puro lang spiritual? Hindi. Ang sabi ng Panginoon, unahin mo ang spiritual, idaragdag sa iyo ang bagay. Physical. All these things